Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, kamusta kayo? Mag-update tayo ngayong linggo mga lodi. Grabe, good morning po sa lahat mga idol. Bossing, kamusta buhay-buhay? Ayan mga lods, mag-update tayo ngayon mga lods, no? Malapit mga news natin, madami at matitindi mga idol. So grabe itong unang news natin sa SEC mga lods, no? Ito kasi kahapon to, pero punta muna tayo sa ating Crypto Bibbles. Crypto Bibbles natin sa oras na ngayon, hours, ganyan, OKB talaga, no? Ayaw bumitaw, 1%. Sa day natin, goods naman yung day. Kaya lang maraming nag-aano ngayon kasi parang downtrend tayo. Yung momentum natin ngayon is pa downtrend. Totoo ba yan? O hanggang doon na lang, hanggang dito na lang and then makaka-recover na? Ha? So, check natin yan. So, ngayon, punta muna tayo sa ating local news, no? PHSEC clarifies crypto trading not prohibited. Oh, goods naman pala mga lodi. Mabait naman pala ang SEC. Oh, ayan, unti-unti na sila bumabait. Encourage local and foreign crypto platforms to register. Oh, eto, basahin ko lang itong kay JM Dison. So it appears there are two regulators for a crypto exchange. Who will they follow? The SEC or the BSP? If they registered under CASP rules, will the BSP give them a BASP license? Moreover, shouldn't, alam nyo, ito siya nyo na, alam nyo, kaya nga parang medyo hindi malinaw kasi mga idol, no? Medyo may announcement na ganito, tas, ewan ko lang kumbaga, feeling ko may mga nagko-control nito mga idol Parang merong mga news na parang matatakot ka. May mga news naman na parang papalakasin yung loob mo. Sabi nga dito, the CASP rules do not prohibited cryptocurrency trading or investment. So pati yung investment pati yung mga nag-spot o sabihin na natin nagbubudega. According to the commission, the rules apply to all entities, whether local or foreign. Na other crypto asset services to person in the Philippines, no? Pag nandito ka sa Pilipinas, ano yun? Nakaano sa'yo? Tatamaan ka, parang ganun. In the new advisory, the SEC clarifies that it recognizes the importance of a free and competitive market. Talaga? And is therefore encouraging crypto platforms to register under. O ayan, sa tingin ko may mga nag-register naman kasi. Ito kasi malabo mga lods Sinasabi nila mag-register na kayo. Kaya lang may mga nag-register na Kasi nung 'di ba nag-comment nga si CZ ng Binance, tinry nila mag-register pero may humaharang sa kanila. 'Di ba? Naano natin yung si CC mismo nagsumagot noon nung sa comment section nung tinanong siya. 'Di ba? The local is blocking us, something like that. Ganun yung comment niya Tapos ngayon, papa-register na. Pero okay lang to sa akin, good news pa rin to kasi kahit papaano mga lodi, nakikita natin na siguro nare-realize na nila na hindi, sige, para matulungan natin yung mga crypto trader natin. Kung ayaw sa atin, wag na, ganun na lang. Di ba? Iba na lang, di ba? So, ayun etong news na to mga lodi, for me, kasi yung mga nakaraan, parang nakakatakot yung mga ibang crypto influencer, di ba? Kasi hindi ako masyadong dito mga idol. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman tayo gumagawa ng masama. Hindi naman tayo nagpo-promote ng kahit ano. Hindi naman tayo nang-i-scam. 'Di ba? Tayo ay nagbabalita lang. 'Di ba? 'Yun yung ginagawa natin. So ako, kaya nga kahit nung mga nakaraan, 'di ba? Sinasabi ko pa rin. Check niyo yung link diyan sa BitGet sa description 'Di ba? Although ban siya kasi dito sa browser, pero pwede siya sa cellphone. Tapos, yung iba naman, gumagamit ng VPN para ma-access yung mga crypto exchange. So, pwede pa naman yun. Dapat ang maganda pala, inuna nila. Alam ko na siguro. Pag mag-register yung mga crypto exchange na foreign, mawawala na sila sa block sa browser. Pwede na silang ma-access.
'Di ba? Kasi parang siguro ang gusto lang ng SEC ng Pilipinas, mag-register kayo. No, parang ganoon para hindi kayo ma-block. Hindi naman kami against sa inyo, pero dapat naka-register kasi kayo dito, parang ganoon siguro. Mga idol, no? Ano sa tingin nyo? Ayun lang yun eh. So, sa akin, ano to? One step ahead tayo. Ay, one step closer ng Linkin Park. Then, one step closer para mawala ulit yung mga, ano natin, hirap, no? Actually, hindi naman kasi mahirap, mga idol eh. Kasi kung matagal ka na nagki-crypto, pag nabablock yung ganyan, kaya mo nang solusyonan yan eh, kung ang gusto mo talaga eh. Di ba? Yung iba lang sa mga noobs, sa mga newbie, sa mga bago sa crypto, ayun, pag na-block yung sa browser nila, ano sila, uy, ano nangyari? Kakabahan sila, ganyan-ganyan. Pero, madaming way para ma-access po, no? So, isa na, siguro, naisip din ng SEC na, uy, madami naman silang way. I-register na lang natin sila, parang ganyan. So, sa akin, goods to, mga Lodi. Jarrett Dunn, a former senior developer of meme coin launchpad Pump.Fun. Sa Pump.Fun to, di ba? Alam niyo na to eh. Has signed a document affirming his guilt on charges related to the issue. Simula nung lumabas to, mga idol, kasi ako may mga nag-PPM sa akin. Boss Jeblo, ano bang magandang coins ngayon? Alam mo ba yung ganitong coins? Boss Jeblo, itong coins na to, okay to. Yung ganito, magbibigay sila ng mga bagong lumalabas. Sa akin lang to, mga lods, ha. Focus lang muna ako ngayon sa mga utility coins kasi. Tapos, dalawa lang ang meme coin ko. Hindi ko, sa akin yun eh. Pwedeng kayo maraming meme coin. Nasa inyo yan, pag-aralan nyo mabuti. Kaya ako, nag-update lang ako eh. Nag-news lang ako. Sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong bumasi sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Do your own research. Pero sa akin lang, dalawa lang yung meme coins ko. No? Yung nasa top 20. Ayan, nandyan. May dalawa dyan na meme coins. So, ayun lang yung sa akin. Tapos, almost lahat na mga utility coins na, mga Lodi. So, ayun lang yung inaano ko dyan. Hindi na ako nag-aano ng bago. Ito, bago to. Gusto ko to. Ganun. Baka mag-pump to. Ganyan. Wala na ako dun sa part na yon. Nangyari sa akin yun nung mga unang saba ko sa crypto. Pero ngayon, more on utility coins na ako. Tapos yung dalawang meme coin ko, sabi ko, sugal to eh. Ito yung risky na pinaka, inano ko. Kumbaga, high risk, high reward ako dito. Ganun lang yun. Si Elon Musk, napakadami na pong Bitcoin. Elon Musk Company Bitcoin holdings now near $1 billion in value. $1 billion in value po, hindi 1 billion Bitcoin pieces ha. $1 billion in value. So, ayan. Malungkot pa siya niya kasi gusto niya mas madami. Hindi ko alam. Sa SpaceX pala to eh. Eto maganda mga Lodi. Isipin nyo yung mga scammer ha. Kumita pa nga. Ayan ha. On October 16, 2024, North Korea link operatives hack Radiant Capital for 53 million or 203 billion pesos and converted the asset into 21,957 Ethereum. So, yung hinak nila, kinonvert nila lahat sa Ethereum. Nung October 16, 2024, magkano lang ang Ethereum nun, mga Lodi? Di ba? At the time of the hack, Ethereum traded for less than 2,800 pa lang Ethereum nun, mga Lodi. No? A few days ago, the hacker began swapping Ethereum for stablecoin at an average price of 4,500. So, halos nag 2x na yung Ethereum niya, 'di ba? Ang ginawa niya, pagka-nakaw niya, pagka-scam niya, pagka-hack niya, kinonvert niya ng Ethereum and then ngayon, kinonvert niya ng stablecoin. So, tumubo na yung kanyang in-scam, mga idol, no? Per Ethereum, 4,562 per Ethereum. By holding and taking profit at the top, the hacker managed to grow the USD value of their stolen funds. So, parang ang ganda nung napaganda pa yung pagkalagay niya sa Ethereum. 'Di ba? Grabe yung mga hacker na 'to, no? Paano kaya sila naging hacker sa umpisa, no? Kasi wala naman tao na
Bata niya pag palaki pa lang siya. Gusto ko maging hacker. Wala namang ganun eh. No, isa to sa mga skills na nakakatakot eh, mga idol eh. Ano to, underrated skill yung pag-hack. Madami kang pwedeng gawin pag magaling ka mang-hack eh. So, ayan ha. Ito naman tayo mga Lodi. Bitcoin has officially remained over 100,000 over 100 days. So, ayun na nga mga Lods. No, kung titignan nyo, yung Bitcoin natin, 100 days mga Lodi, nanatili siyang nasa 100,000 na. Siguro mga dito yan. Dito. Na? Nanatili siyang nasa 100,000. So, sabi nila, matibay na yon para hindi ka na bumaba sa under 100. No, ayun yung sinasabi dito mga Lodi. So, kaya ba yon na kung ikaw nakapag-invest ka ng, sa Bitcoin ng mga nasa under 1,000, kampante ka na. No? Kampante ka na hindi nabababa doon. Kasi, natagalan niya ng 100 days eh. Kumbaga yung pundasyon niya, malaki na, mabigat na. Susunod na dyan, leg up na. So, ayun yung ini-expect ng marami mga idol. No? Bitcoin and Ethereum ETF closes 400 billion this week mga idol, no? Spot Bitcoin and Ethereum ETF just had their biggest week ever with record-breaking 400 billion in trading volume, no? Ang laki niyan mga Lodi, 400 billion trading volume. Per Bloomberg, Wall Street money is flowing in. Are you ready for what's next? Oh, ayun yung sinabi dito mga idol. Gravities. Bitcoin accumulation hits all-time high. Accumulator addresses wallets that only buy and never sell now holds 8,150. Mga Lodi, BTC the most ever. So ano to mga idol, yung mga may hold ng Bitcoin na hindi nagbebenta, yung mga wallet na yon, umabot na ng 300,000 plus. Historically, such surge tighten supply and often precede bull runs. Long-term holders are confident the top isn't yet. So, ako talagang confident talaga ako na hindi pa ito yun mga Lodi. Meron pa tayong ano ba ngayon? August, September, October, November, December. 4 months. Etong August natin, ito yung August, September natin. Sa tingin ko, ito yung mga buwan namang si-shake out sila bago lumipad mga idol, no? Kaya kumapit lang kayo ng mahigpit, nako. Kasi yung iba kasi sinasabi, mayroon ako nabasang comment si idol, parang nabasa ko yung kahapon nag-notif sa akin. Sabi niya, pas muna ako sa crypto idol, babalik na lang ako sa December. Yan si idol. 'Di ba? December pag lumilipad na. Kasi kung pas ka ngayon, sa December ka babalik, ano pang kikitain mo no kung lumilipad na? Sa kakatataya abang nasa taas na, di pa baba na sunod doon. 'Di ba? Ganun 'yun eh. So, dapat ngayong nasa baba pa lang dito ka para pag lumipad na kasama ka sa paglipad. Ganun 'yung dapat, no? Hester Pierce says opening 401ks to Bitcoin and crypto has already. Ito mga Lodi, ang laking bagay nitong ginawa ni Trump na to. Alam niyo kung magkano yan? Sabi niya, that's a 12.5 trillion capital pool waiting to pour in sa market, mga Lodi. Sa tingin niyo, itong 12 trillion na yan, pag bumaha sa market yan, mga idol, maglili parang yung mga coins dyan. Kaya dapat nandun ka na. Kung babalik ka ng December, ano mangyayari doon? Wala na, lumipad na, nakalipad na eh. Di ba? Maghihintay ka na lang bumaba pagka ganun. Ripple defying the drop. Naku mo, napaga yung mali yung pwesto ko. Ito na. While BTC and Ethereum slid in the past 24 hours, XRP bucked the trend, surging 1.5%. Investors are picking up XRP on sale. So, nung ano kasi mga idol, nung nag-drop, wala pala akong coin market cap dito. Sorry. Wala lang. So, nung nag-drop kasi mga Lodi, hindi siya talaga lumaglag, no?
kinalabit niya lang yung 2.9 pero umangat pa rin siya sa $3. No? Ayun yung, parang ayun yung nangyari, parang niliquidate niya lang yung mga nandito. Yung mga, ito yung tawag dito, liquidation. Ayan yung liquidation ng mga yan. Ito, bago lumipad, di ba? So, inisip nila nung nasa taas yan, halimbawa, ganyan. Ganyan, ganyan yung candle pa lang, ayan, taas, di ba? Hindi pa napiprint yun nandito. Uy, ang taas na. Diba, syempre, pwedeng stop loss yan o kaya liquidation nila yan. Niliquidate lang sila. Toink, tapos, nag-stay na ulit under $3. Ay, above $3. Diba? So, hindi ko pwedeng ilabas yung camel kasi nasa pa lang tayo, nasa over $3 pa tayo, mga idol eh. So, dito tayo ngayon, Chechempo. Mga Lodi, 50%. Yung power of 50%, maganda yun, mga Lodi. Nako, eto, bilis lang, lapit na pala. Eto, mga idol, yung guhit na yan. Para sa akin, it's either magandang position to para pag lumapit siya dito, dalawa lang yan eh. It's either mag-break niya pababayan. So, magandang papuposition dito sa 50%. Kaya lang, pipili ka nga lang. It's either mag-drop yan or it's either mag-bounce siya dyan pataas. Ayun yung mangyayari dyan. Kasi minsan, si market maker, ganun, alam na ganun yung iniisip ng mga trader. So, ang gagawin niya, babasagin niya ng konti yan, tapos iisipin ng mga market, ng mga trader, uy, basag na, pababa na tayo. Tapos bigla niyang iangat ng ganun. May mga ganung moment. Yeah? So, lagi kayo mag-iingat, mga idol. Kaya, kailangan dyan yung mga confirmation candle. Ayun yun eh. Ayun yung mga confirmation candle na importante. Na? Pero ayun yung dito, parang sinabi dito na once na bumababa ng under $3 yung XRP, may bumubudega. No, kaya mabilis lang siya agad, umaangat siya agad, di siya nagda-drop ng tuloy-tuloy. Punta tayo sa Ethereum, mga Lodi, grabe si Ethereum ngayon. Ang daming good news kay Ethereum, which is okay yun kasi si Ethereum talaga yung maglilid sa alt season eh, di ba? Hindi lang naman si XRP yung hold natin, marami pa tayong coins. So, kapag nilid niyo yung alt season, lahat ng alt season na hawak mo, lahat ng altcoins na hawak mo, maapektuhan. In the last 30 days, BlackRock accumulated Ethereum 50 times faster than BTC. Di ba? Ganun katindi, mga Lodi, BlackRock yan Three whale addresses just bought 280 million of Ethereum. 3 new whale addresses have just purchased a combined 279.5 million of Ethereum in the past 24 hours. O, di ba, mga Lodi, grabe yan. Sino yung 3 new whales na yan? O, apelido niyan, Trump? Mukhang Trump ata apelido ng 3 whales na yan, Si Eric, si Trump Jr. Hindi, joke lang. Hindi ko alam, mga Lodi. Pero, baka sila yan, mga Lodi, no? Baka lang naman, di umano. Reminder, BlackRock now holds over 16 billion worth of Ethereum. They didn't buy this to take a loss. Tama nga naman yun, di ba? Bibilin mo ba yan para matalo ka? Ibig sabihin, nag-i-expect sila dyan. Di ba? Meron silang alam na hindi natin alam. Tandaan nyo, mga idol, pag lumilipad o umangat ang Ethereum tsaka yung Bitcoin, okay na okay yun sa lahat. Na wala naman tayong kalaban sa crypto. Once na lumilipad ang mga crypto, goods yun sa atin. Lalo na yung top 2. No? Bitcoin kasi pag umangat, hinahatak niya lahat yan. Ethereum ganun din. Lahat ng alts hinahatak niya. 'Di ba? So, goods na goods yan, mga idol, sa atin. 100 billion na. BlackRock now owns 100 billion worth of crypto na to, hindi na to Ethereum, no? Worth of crypto. Ano yun? Kasi dito, ang hawak lang nila 16 billion worth of Ethereum 16 lang. Ngayon 100. So, asan ng
84 billion. Ano yung 84 billion na crypto na yon, mga lodi? Di ba? Sabihin na natin Bitcoin. O, sige, sabihin natin andun yung Bitcoin. Pero hindi ko sinasabi na yung lahat ng 84 billion Bitcoin na. Hindi natin alam di ba? Oh. Ano yun? Check na natin. Ito pa. Hindi ito eh. Ito ba yun? Hindi, kasi 4,000 for ano lang tong dito, Ethereum. Sabi dito ni Sting ko, let's be honest now. What actually happened if they dump? Di bagsak lahat. Trump, sabi sa inyo, si Trump yan. Si Trump pala Trump bought another 8,600,000 Ethereum and $10 million worth of Bitcoin. Let the buy stake begin. Ayan mga lodi, si Eric Trump. Sabi sa inyo sila yan mga idol Sipin nyo, naging presidente yung papa nila, naging bagong wheels na sila. Ganun ang matindi ron. Bukod dyan, mga lodi, XLM. Sino may mga XLM dyan? Stellar. XLM price nears breakout as key metric nears 100 million milestone ahead of protocol upgrade. The XLM price could be on the cusp of a strong breakout as smart contract transactions jump ahead of Stellar Protocol 23 upgrade. Isa yung XLM sa akin, mga idol, sa mga utility coins na sa tingin ko magpa-pump, kung nanonood kayo sa akin, alam niyo yung 4 horseman, di ba? Yung na-news natin yung nakaraan. Lahat may X. Hindi pala, may isa pa lang wala. May H. Di ba? So, ayun mga lodi, in-expect natin na magkakaroon sila ng uptrend soon. Mga lodi, soon. Soon po yan sa akin. Ripple rebounds after 1 billion liquidation. So, isipin nyo, yung pagbagsak lang na yun, mga lodi, 1 billion na agad na liquidate, Dito, yung isang straight na to. Grabe yan, Kung alam nyo kung ikaw, naka-position ka ng short dyan, paldo ka dyan. Nagtitrade ka ng wave. Wave ka mag-trade. Kasi kung ako to, hindi natatamaan yan. Yung lock profit mo dyan pag bumaba dito. Kunyari, bumaba dyan. Ang unang lock profit mo dyan dito. Tapos pag bumaba pa, sunod dito na. Hindi niya binabalikan yung mga candle, kita niyo yun. Dito ka na lang dadalihin dyan, if ever. Kunyari, nag-lock profit ka dito, kakabahan ka nung gumanon, sabay nag-drop. Yung kaba mo, pagkatapos nun, saya na. Diba? Magandito. Wow, sharap. Ang sharap. Grabe yan. Tapos, where are we? Ito na. Some kind of switch just got flipped or it's a glitch. What do you guys think? So, ang daming glitch na nangyayari ngayon, mga idol Pati si David Schwartz, daming pinopost na glitch Ayan. Holy Sparpy, sabi dito Holy Sparpy from 175 million. Ang laki niyan. Ang laki ng tinalon, 175 million lang, bigla naging 1.3 billion in the RWA pala, real world asset value. Am I reading this right? Ayan. Grabe, XRP Ledger. May puntahan nga si David Schwartz. May si David Schwartz ngayon na matitindi tungkol dyan tungkol sa mga glitch. Ito. There's a tiny glitch in 1258 that might cho. We can fight each other. Ay, hindi pala ito. January 24 na pala ito. Ito yung maraming nag-comment. Yung post niya na to. My 2 youngest grandkids call McDonald's Old McDonald's. So parang sinasabi nila rito, ito yung nakasanayan nila, which is yung McDonald's, which is kung i-compare mo sa crypto, which Bitcoin, ito yung nakasanayan nila. Tinawag daw na Old McDonald's. So Old Bitcoin or something ganun. Yun yung mga sinasabi sa comment section mga lodi.
Oh, ayan. Hindi ko na masyado na si David Schwartz na ano ako dito, naiinis ako eh. Minsan magpo-post ng clue, tas minsan biglang hindi niya sasabihin na clue yun. Naiinis ako dito eh. Nasasabik lang ako eh. Oh, ayan. Tayo dito. When you can answer this, ito talaga ang importante mga lodi. Dito ka talaga magtatanong. Oh. Why won't? Oh, ayan ha. Yun natin, isa-isayin natin. Why won't Trump, the SEC, media, banks, and various politicians and other big money mention XRP like they do in Ethereum, Bitcoin, and other crypto? So, kung papansinin nyo nga mga lodi, etong mga to, sila Trump, SEC, media, banks, tapos yung mga sikat na mga politicians na nasa crypto world, hindi nila binabanggit si XRP. Tulad ng pagbanggit nila sa Ethereum, Bitcoin. Yung iba, may binabanggit pa nga yung iba, yung Chainlink, yung ganito, di ba? Ang tanong, parang kasi kung titignan mo, ang laki na ng XRP. Di ba? Kumbaga, hindi siya ano eh. Hindi siya yung sutoy-sutoy lang kasi sabihin ng iba, hindi binabanggit niya kasi walang bilang yan. Kalokohan yun mga idol, no? Yung sinasabi na yun. Pero, magtataka ka, kasi para sa akin, ang laki na ng, kumbaga, hindi na, kumbaga, nasa top 3 na siya, nasa pangatlo na siya, sunod na siya sa Ethereum, eh. Pero kung papansinin mo, walang bumabanggit sa kanya, maski si Elon Musk, hindi siya binabanggit. Wala nga si Elon Musk dito sa listahan, no? Pero hindi siya binabanggit, di ba? Parang meron silang pinag-usapan no, na oy, wag niyong banggitin niya kahit anong mangyari sa atin tayo lang nakakaalam niyan. Di ba? Kasi once na binanggit niya ng kahit isa sa kanila na mga big players magkakaroon na ng clue, no, yung mga tao. Kaya lang merong isang kasi kaya lang na-news natin to. Pero ito talaga yun. Sabi nga dito, Jack is in trouble. Kasi sabi dito, tingnan nyo sabi dito ni Jack Dorsey, mga lodi. Kailan nyo na to si Jack Dorsey. We don't need the banks anymore. Ayan yung sinabi niya, mga idol, no? Si Jack Dorsey, siya yung developers ng Twitter bago nabili yan ni Elon Musk. So, kilala siya. Marami pa siyang dinidevelop na iba, mga ginagawa niya. Siya rin yung gumawa ngayon ng bagong app na kahit walang internet makakapag-transact ka ng crypto, Bitcoin o kahit anong coins, Ethereum, XRP, pwede mong ipasa kahit walang internet, no? Ganun siya kalupit, mga idol. Isa nga ito sa sinasabing si Satoshi, pero hindi siya yun So, we don't need banks anymore. Kilala niyo yan Tapos, Bitcoin yung dati talaga hindi ko masabing Bitcoin maxi siya, pero matalino kasi to mga idol Alam niya kung ano yung mga nangyayari sa paligid niya, no? Nangyayari sa mga crypto, alam niya kung ano yung ganap nitong coins na to, alam niya yung ganap ng yan. Hindi niya sinasabing pangit si Bitcoin, hindi niya sinasabi. Wala siyang sinasabi ng pangit, pero alam niya kung ano yung mga role ng mga coins na yun. Kasi si Bitcoin ganito yan, papaliwanag niya, ganun siya kalupit mga idol Pero sa isang parte ng buhay niya, mga lodi, meron siyang tinweet, no? Ito. Hindi tweet to parang sa Telegram o sa ano to, hindi ko alam kung saan niya sinend to. No, ito yung sinend niya, ayan siya, mga lodi. Ang ginawa si Michael Saylor, na tumalon siya tapos naging XRP siya. Ayan si Jack Dorsey yan, mga lodi. Is it true that strategy is in trouble? Kasi pinost ni Jack Dorsey, di ba? Ano? Tumalon si Michael Saylor, at biglang naging XRP. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Mga idol, si Jack Dorsey yan. Di ba? So, strategy pala, hindi pala si Jack Dorsey. Ang lupit, di ba? So, kayo nang bahala niya, kayo nang mag-isip, mga idol, kung ba't hindi sila binabanggit. Pero may mga ganito. Main player yan, mga lodi. May mga ganitong moment, di ba? So, ayun ang news natin ngayon, mga idol. Mamayang gabi, bawi ako sa inyo. Medyo naging busy lang tayo kahapon, mga loads, at family day kasi kahapon, no? Medyo nagano kami, malupit ang stroll namin nila, boss. No, pero ngayon, nakauwi na kami at tagumpay ang buhay.
So ayan mga idol, no? So kita-kits tayo mga Lodi mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyong kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Nga pala mga idol, sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung link natin ng Bitget sa baba. So hindi nyo na siya mada-download hindi siya ma-open. Pero kung cellphone gagamitin nyo, andyan yung code natin, no? MRR tapos F. MRRF, no? So ayun yung code natin sa cellphone kung gusto nyo i-support yung ating Bitget mga Lodi, no? So ayun po, kita-kits tayo mamaya mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Club TV, subscribe to Jablo if you want to subscribe to me in the description. Also show that video, the guy turning into Bitcoin. Turning into the XRP. Ayun. If you don't get poor or else you'll turn into XRP. Hindi, mali ka naman eh. Sige na. Ayan na, babay na. Gutom ka na eh. Sabi mo. Ingat.